totoo lang, biglaan na lang kami. Pareho kaming nakalimot na may kampanya pala. Ora-orada, the following day, nag-shoot na lang kami. Eh, yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkatang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap. Yung itim, simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. And you said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Recent ba? Recent pala. Oo. Kala ko na 2022 eh. Just ko si Yusek Claire. Umaapaw ng sarcasm. Okay, so kahapon mga kotsero, viral yung video, yung itim. At marami na ho nag-react. Marami hong mga disappointed kay Amy Marcos, marami hong buwisit kay Amy Marcos, marami hong nag-react. Oo, kasama ho ako doon sa nag-react. Kasi personally, it is actually a betrayal of the trust of the president. Kung tutuusin, sabi ko nga ako sa inyo, yung mga kaibigan, tinraidor ka, medyo understandable yun, madali makamove on. Pero kasi kapag kapamilya mo na itong maraidor sa'yo, medyo mahirap yun. Masakit sa ulo yun, hindi lang masakit sa puso, sakit pa sa ulo. Ganun ho talaga kapag traiduran. Ngayon, mga kotsero, kahapon nga nag-viral yung video ni Amy Marcos kasama si Sara Duterte, yung itim video. Yan. Alam nyo ba, mga kotsero, na merong naganap dito? Alam nyo naganap? Ito, naghugas kamay si Amy Marcos dun sa video. Sinabi ni Senadora Amy Marcos na biglaan ang nangyaring pag-shoot nila ni Vice President Sara Duterte ng bagong political ad ng Senadora kung saan ang kulay ng tema nila ay itim. Sa panayam, sinabi rin ni Marcos na si Sara ang namili ng temang kulay itim dahil umano nagluluksa ang bansa. Maraming naghihirap at gutom na ang sikmura ng mga Pilipino. Hindi rin anya natutukan ang problema ng bansa dahilan kaya itim ang naging kulay ng kanyang political ads. Ay, ganun pala. Biglaan daw, guys. Biglaan daw. Parang hindi ako makapaniwala na biglaan to. Oo, parang nakuuto na naman si Amy dito. Ang galing. Paano kaya naging biglaan yan? Tapos, naghugas kamay siya, pinasa niya lahat. Yung concept daw and everything ay galing kay Sara Duterte. Kasi sabihin na natin, let's play the devil's advocate, sabihin na natin na, sige, totoo, si Sara Duterte ang nag-conceptualize. Sabihin na natin ganun. Ba't ka pumayag? Papainggan natin yung palusot ni Amy. Ito yung palusot niya. Pero naman naisip yun, sa totoo lang, biglaan na lang kami. Pareho kaming nakalimot na may kampanya pala. Kaya't eto nga, nung dumating siya, sabi namin, pagkatapos nung pagpupunta niya sa kanyang abogado, ako naman sa mga hearing, ako naman talagang abalang-abala na kung maaari, magkampanya na kami, nakalimutan namin. So, ora-orada, the following day, nag-shoot na lang kami. Biglang nakalimutan namin lahat ng politika na abala tayong lahat dito sa pagdampot kay Presidente Duterte. Yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkatang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo dyan sa mga krimen. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan. At yung itim, simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Paglaban ang tama, itama, okay. May ano naman, may sense naman, yung paglaban ng tama, itama ang mali. But anyway, ayun nga, hugas kami ito si Amy. Narinig nyo naman, pinasa niya lahat kay Sara Duterte. Si Sara daw ang nag-conceptualize, si Sara daw ang nag-isip, kailangan daw itim, ganto-ganto, ganyan-ganyan. Alam niyo, pati dito sa interview, nakalimutan niya mag-itim eh. Tignan niyo, yung una niya nakapula siya. Bigla niya naalala. Noong naalala niya kailangan niya mag-itim, pak, bigla naka-jacket. Itim. See? Sabi sa inyo, mga kotsero eh.
Kalokohan to eh. This is BS. Oo. Nagduluksa daw ang Pilipinas dahil walang hustisya. O sige, Senator Amy, challenge. Sana i-accept mo tong challenge na to. Ano na bang ginawa mo para sa mga biktima ng war on drugs? Nabigyan mo na ba sila ng hustisya? Kinausap mo ba sila at sila ay kinumbinse na mag-file ng kaso dito sa Pilipinas? Basic lang naman yun. Simple lang naman yun, di ba? Mahirap bang sagutin yun? I don't think mahirapan sagutin yan si Senator Amy. Queen of diversion and deflection yan si Amy Marcos. Wala pa natin yun. Kasi yun ang, yun ang tunay na hustisyang iniintay ngayon. No? Yung hustisya ng mga biktima ng war on drugs. Yan ang inaabangan ng bawat Pilipino ngayon. Ano na bang mangyayari doon sa promotor ng war on drugs? Mabibigyan ba ng hustisya yung mga bata na napinatay noong panahon ng war on drugs? Mabibigyan ba ng hustisya yung mga tatay o nanay na hindi man lang inimbestigahan, sinusgahan na lang na pusher, addict o drug lord, tapos tinambangan ng riding in tandem na vigilante group na pulis pala? Di ba? Nasaan ang hustisya doon? Paano mo kami kukumbinsihin ng mga botante kung pati sa sarili mong political ad ay ayaw mong panindigan? Imagine, it's her own political ad. Kanya yun. Sarili niya yun. Mukha niya yung nakaplastado doon sa political ad na yan, ng itim na yan. Tapos ngayon maghuhugas kamay siya. Si Sara biglaan nga yan. Si Sara nga nag-conceptualize, etc. etc. Kung saan nag-conceptualize, ba't ka pumayag? O may sisi sa ibang tao. Inisip ni Sara, hindi mo kinontra. Hindi ka man lang nagsabi ng, bakit itim? Parang ang pangit ng itim. Parang hindi bagay ang itim. Ayoko ng itim, pula ako noon pa man. Kaya nga nakalimutan mo mag-jacket O noong una, nakapula kang t-shirt tapos biglang na-realize mo, uy, itim na pala kulay ko ngayon. Bigla ka nag-itim na jacket. Ano bang pinakain sa'yo ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte na parang tinalian ka na lang nila at sumasayaw-sayaw ka sa kung ano-anong gusto nilang saliw ng kanta? Bigla. Tigilan nyo ako. Nakapaghanda kayo ng studio, nakapaghanda kayo ng clips, Diyos ko, tigilan nyo ako, walang ganon. Hindi ganon kadaling mag-shoot. Ginagawa na naman angat ni Amy Marcos sa sambayanang Pilipino Alam mo, ilaglag mo na yung last name na Marcos, kahiya-hiya ka. Pero syempre, sumagot ang ating minamahal na Yusek Claire Castro. Iba talaga. Hindi talaga pinalampas ni Yusek. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure of the Marcos administration. What does the palace have to do with You it? just said it is recent? Yesterday. Ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Recent ba? Recent pala. Oo. Kala ko na 2022 Diyos ko si Yusek Claire. Umaapaw ng sarcasm. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Previous administration daw. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na ibaba ang poverty incidence sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. Nasa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa nakaraang administrasyon. Paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. Mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Dignidad mo, boto mo. So, alam nyo mga kotsero, kaya nga paulit-ulit ako mga kababayan. So, kapag DDS ka pa at this point, wala ka na ibang pinanghahawakan kung hindi emosyon. That's it.
Reality, sinasampal ka na ng katotohanan sa mukha, sa pagmumukha mo. At sa sobrang tigas ng mukha mo, hindi mo maramdaman na sinasampal ka na ng katotohanan sa mukha.